Ayun, Beana nagkakagulo na. Jumper, Nieto, in and out. Adamos gets another rebound, and that's a big rebound. Might be the biggest rebound of this game. De La Rosa. Adamos! Oh! Try. Can he go again? On the third, he gets it to go! Meron lang ako susukatin, ha. Ilan to? Ano to? 68 cm. Dito. 68 cm, dito. Ito ay 61 cm plus 68 cm. Ang laki na nun. 2 feet, saka almost 2 feet to. Ito pa lang 4 feet na to. Isang lapad na ng plywood. Mga kapatid, biro mo, itong basketball player na katabi ko, PBA player po ito. Ito po ay nandoon sa team ng Northport, Batang Pierre. O, kilala nyo na? It's siya po, si Kuya Benedict Adamos. O, yan. Jersey number 88. 88? Oh, 88, 88, 88. Infinity talaga yun. Walang katapusan. So, kapatid, kaya na nagpa-picture kami, napakatangkad niya. Sabi ko, paano magmaneho, paano yung isang ganitong katangkad na tao sasakay sa isang Montero? Gaano kahirap? Ano ba height mo, Kuya Benedict? Siguro na nasa 6'6 ako. 6'6"? 6'6. So, pag sumasakay ako sa sasakyan, minsan inuuna ko na yung puwet ko. Hindi na ako Paano? Inuuna ko na siya. O, ganun. Tapos saka mo pala igaganon. Ang malupit pa yan, syempre may manibela. Oo, Manibela. Gaganito pa yung manibela. Isa lang muna. Tapos, Kasi hindi talaga papasok eh. Sa ilalim. Gaganon mo muna yun. Gaganito mo yan. Tapos, pag nagdadrive ako, Drive pa na. Yung etong kaliwa, syempre, wala namang ginagawa yan kasi automatic. Sinasampa ko yan sa taas kasi nangangalay yan eh. Kasi di naman siya straight na. Saka tatama sa dashboard to eh, no? Dito yung dashboard. Tama sa dashboard. Pero dito, paano ka namembreno? Side, nakaganyan. Ginaganon-ganon mo na lang. Side. Side. Dalawa lang naman yun eh, side lang. Lipat. Pero ito, dahil tumatama to, yun, ganito siya. Grabe. Ganun kahirap magmaneho. Pero kung passenger ka, mas mahirap kung nasa likod ka. Oo, passenger. Hindi Dapat rin na kasya. sa gitna ka. Gitna ka talaga. O kahit wala kang katabi, sa gitna ka pa rin. Oo. Hindi naman. O kaya, doon ka sa passenger talaga sa harap. Sa harap po. Sino yung ka-player mo na talagang malaki na na hirap din sa sasakyan? Siguro, sino ba yung mga kasama ko? Junmar? Ka-player mo lang din. Si Junmar. Junmar, pero maliit din yung sasakyan niya, di ba? Naka-FJ? Pero siguro na-adjust na yun. Oo. Siyempre, mayroong budget. Oo. Nakapag-adjust na yun. Siguro, sino pa mga si Kuya Japet. Japet. Siguro, naka-adjust na rin yung mga sasakyan niya. Oh, pero sa akin talaga walang adjust. Walang adjust. Walang adjust pero tiis. Diba? Mga kapatid, kanina, siyempre, dinala rito yung Montero niya. Yung Montero niya, tumagas yung fluid doon sa oil seal. Oh. So, delikado yun, masusunog. Kumakambyo pa ba kanina? Medyo... Kumakambyo pa naman. Pero medyo nagsasarili na nga eh. Sa sarili na. Inabot ng lunchtime, hindi ko naman ma-offer nung aming galunggong dito. Umuwi siya kasi diyan lang ang bahay niya. Dito na bahay niya. So, sabi nga niya kay Mayor dito, Mayor ng Antipolo, bakit daw walang Antipolo team? Sa PBL daw sa Mayor Junjun, bakit daw wala? Okay. So ngayon, pagbalik niya, ito ng problema. Ganun-ganun niya yung ulo niya. Bakit ba hawak-hawak mo yung ulo mo? Kaya kasi, pauwi ako, naglakad ako papunta din sa labasan. Wala naman sasakyan. Pagta-tricycle talaga. Siyempre, pinasakay ako sa loob. Akala ko malaki. Yung pala yung mga tricycle pa naman dito sa Manila, sobrang bababa na eh. Bababa na yung upuan, Pagsakay ko, nakaganito ako eh. Yung may hams pa naman. Unang-una hams agad eh. Pag ganito, untog ka. hanggang nakauwi ako sa bahay. So, puro hams pa naman dun sa subdivision. Kaya medyo talagang pagbalik ko, ang hirap. Sakit ng likod ko. Ang hirap. Ganyan na ba nung, siyempre hindi, high school ka. High school ka, anong height mo nung high school ka? Nung high school Sabi mo kasi, nung high school ka, di ka pa naglalaro ng basketball eh. Oo nga. Sige nga, kwento mga konti. Yung nung nasa probinsya ako sa Albay. Oy, Bicolano Hindi ako naglalaro ng basketball. So, hinayaan ko lang. Parang, hindi ko naman kasi expect na makakarating ako ng PBA. Sinasabi nga na iba-iba talaga yung path ng mga tao kung saan ka talaga. Nung high school ako, mga 6 flat pa lang ako noon eh. Tanda-tanda ako second year high school. Nagsusukat ako, mga 6 flat pa lang ako noon siguro. So,
pagdating ko ng 4th year, naging 6'2" ako, so nagka-interest ako mag-basketball. So nag-basketball ako 4th year high school na. Magaling ka na kagad mag-basketball noon. Yung 4th year high school, wala akong wala akong basic talaga. Walang basic, Walang oo. basic. So ang alam ko lang noon, kinukuha ko yung bola, pag nasasablay ng kakampi ko, kukunin ko yan, tapos ibabalik ko lang Babalik mo agad. sa shoot mo na lang Oo, agad. shoot mo na lang agad. So kahit nga pumasa ako, di ko alam kung sino papasahan ko kasi minsan magkakaiba kaming kulay eh. Oo, Di ba? oo. So wala talaga siyang basic na Sa pagka-basketball. Oo. So, Eh, paano ka nakarating ng PBA? yung una noon, nakita ko kasi, nakapanood ako sa TV, sabi ko, parang gusto ko makita ko ng magulang ko, ng family ko Sa TV ka? TV, oo, Oo, naglalaro sa TV, basketball. oo. So, pagpunta ko Manila, yun na yung agad yung nasa ano ko na, gusto ko mapanood ako sa TV. Pumunta ka ba doon? Nag-apply ka ba? Paano? Hindi, Nag-apply ka ba? May nag-scout sa akin na yun. coach. Nag-scout. Talagang may mga nag-i-scout. Oo, sa mga probinsya. Kaya yung mga bata dyan, huwag kayong mag-alala na kapag wala kayong, kung may interest ka sa basketball, marami dyan nanonood, marami Oo. mga batang may gusto mag-basketball. Sa probinsya, maglaro kayo sa school. Yun ang Sa school? Oo. pinakaunang-unang gawin nyo. Oo. Kung mahilig ka sa basketball, maglaro kayo sa school hanggang makarating kayo sa provincial meet, Mga municipal meet, liga-liga. mga liga-liga ng school. Oo. So, yun talaga yung kailangan dapat malaman ng mga bata na makarating kayo ng mga ganung mga liga. So, Adi, larong kanto ka rin. oo, laro Na, may nakapaa, basagulo din. nakapaa, basag Oo. ulo. Ano yan, yung yelo? Yung tubig, ice tubig? Ice water lang, di ba? Nakakatawa pa, yung court namin, Oo. may malapit sa dagat. So, Oo. ang talo, lublob sa dagat. Oo. Magkakasakit ka talaga, pas na ka eh. Eh, tinanong ko siya kanina kasi maraming matatangkad talaga na hindi pag tumakbo nga nadadapa. Lampa, sabi nga nila. Tinanong ko siya kanina, hindi na ako naiya magtanong. Kasi tawag naman niya sa akin tito eh. O, di ba? Sabi ko, di siyempre, nung kabataan mo, hindi ka ba lampa? Oo. Di ba? O, bakit hindi ka lampa? Sabi ko ngayon dito, kasi nung nasa probinsya ko, yung mga ginagawa ko doon is yung pagsisisid ng dagat, pupunta ka sa bukid, maghahakot ka ng mga buko. So Oo. talagang magiging ano ka rin talaga. Farmer ka talaga. Oo. Kaya natawa nga ako dati, naalala ko pala ito. Oo. Sinabi ko ng tito ko na, wag na wag kang pupunta sa baklad namin. Kasi masisira yung baklad. Kasi ang Oh, ang tangkad ko laki mo eh. Ang takad mo. yung kawayan lang yun. Oo. Siyempre, ganun tayo na. Sabi ko, sige tito, di na ako pupunta dyan. Doon ako sa bangka. Doon na ako. Eh, sabi ko sa kanya, hindi ka mukhang farmer eh. Hindi ka mukhang taga-bukid. Taga-bukid, Eh sabi ko sa kanya, pwede siya artista, di ba? Pwede artista, di ba? Ay, Direk Rico Gutierrez, meron ka ng higante. Yan, sa Oh, puno na. sa daig ka ng lola ko. Gusto niya mag-artista. Tingnan mo, Direk, tatayo kami. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. Yung puno. Oh, meron ka ng higante ngayon kapag kakailangan mo ng higante sa daig ka ng lola ko. Gusto po niyang mag-artista. Eh, ilan taon ka na ba ngayon? 28. 28 years old, batang-bata pa. Talagang malayo-layo pa sa ano, no? Ibig sabihin na ang goal mo talaga ngayon basketball eh. Opo, ngayon. Yung prime ng pagba-basketball anong year? Siguro mga sa 31 yan, 30. 31. Talagang Oo. kailangan, Oo. ano ka na, medyo gamay mo na lahat. Gamay mo na lahat. Oo. Tapos ang maganda rito, siya 6'6 kasi. Oo. Hindi siksik ang katawan na. Oo. 6'6, talagang matangkad. So kailangan talaga sentro. Oo, mga ganun. Sentro. Sentrong galaw. Oo. Eh, sa Northport, anong pwesto mo doon? Center. Center. Oo. Mm. Kasi medyo kulang kami sa big man niya. Mm. So talagang inaano ko na maging big man yung Average. Average sa shot block. shot block. Itong mga past game, past season, syempre medyo naging light yung playing time sa akin. 6 to 7 block. Sa points? Points, mga nag-average yun. Minsan nag-double-double Oo. on the good day. Kawit. Pag tarag- Talagang kinakawit yan, talaga oo, yun. Eh, syempre, no? kailangan yun. Close up mo nga ng konti. Gwapo, di ba? yung pala yung napapaklose up. Di ba? Gwapo, di ba? Oh, ito. Kaya lang, wala na eh. May asawa na eh. Ayun lang. Oo eh. Ngayon, yung napangasawa niya, pamangkin ba? Pamangkin. Pamangkin din ng isang sikat na basketball player. So, ibig sabihin, talagang nandoon yung destiny, no? Oo po, yan. Oo. Nasa Sino nga ano yung lang, basketball si Mark player Telan na yun? po. Siya po si Mark Telan, dating talk and text player na. Talk and text. Tapos yung napangasawa mo, pati yun. Si Mrs. yun. Hi, sa Mrs. ko, si Teslie Telan. Adamos na pala kasi. Adamus na. Ilan na baby yun? Isang baby pa lang. Gano'ng kahaba? Yun. Kalahati ko na ata yun eh. Kaya mga kapatid, nagpagawa sa akin si Kuya Benedict.
Kasi nga, yung transmission. Pero ngayon, mukhang ang tatargetin niya, maghanap ngayon ng sasakyan na kasya siya. Kasi namumroblema kayo, no? Traffic, ang hirap, tapos training. Bali. Ilang oras kayo mag-training? Yung mga 2 to 3 hours yan. Oo. Tapos kung may laro pa, after ng laro, Ano yan. Siyempre, yung call time 2 hours before the game. So kung 3 yung game, dapat mga nandun ka na ng 1. tapos magdadrive ka pa. Pauwi. Ang layo mo, kung halimbawa ang laro ay diyan sa Ngayon, SMX, Sa sa Mall of Asia, kung halimbawa diyan. Grabe yun. Meron na inopen yun yung Aquino. Nino Aquino. Nino Aquino, Yung mas malayo Mas yun. lalo yun. Top. Naku. Ngayon, plano niya maghanap ng another sasakyan na magkakasya ka na. Kakasya naman. Yun ang Sa kakasya tingin naman. mo ano? Siguro, iniisip ko kasi nung before, iniisip ko na Alphard. Pero sabi ko sa budget wala. 4 na milyon. Pero kung hulugan, Pwede. pwede. Pwede, Kung service mo sa buhay mo naman eh. So, Hindi, saka iba naman ng Alphard So, pwede rin grandiya na high-end, no? Yung matangkad kasi nun eh. pwede yun. Pero kailangan mo na ng driver doon. yun isa pa yung problema. Naging kakakaroon ka ng driver. So, Oo. siguro, yun, sabi mo tito kanina, sabi ko sa misis ko kanina, sinabi sa akin ni tito dun, yung testing natin yung Nissan Tera. Terra na, kasi parang nakikita ko rin nga naman na medyo okay naman siya na kung service na personal. Okay no, maganda kasi ang Comfortable review ba ni yung, Tera eh. Maganda yung review ni Tera eh. Kung i-compare mo dun sa iba, ayaw ako magsabi ng brother. Baka mamaya mapunta ka na Hinebra eh. Napatay. Barangay Hinebra ako eh. Ayun. Pero ito mga kapatid, mga kabataan. Siya mismo kanina, nag-uusap kami kanina, being a basketball player, ano yung discipline talaga, mula bata hanggang sa kung gusto mong marating. Unang-una sa lahat, syempre, Hmm. syempre yung family mo na nagtatrust sa'yo, tapos si God, syempre hingi ka ng advice. Then, yung discipline talaga, makukuha mo yun sa umpisa pa lang, dapat, kasi nung bata ako dinisiplina ko na yung sarili ko na huwag magbisyo all the way hanggang Tapos, yung workout na kailangan sa sarili mo, example, yung katawan, huwag mong i-absent yun. Kasi, every year, yung player nagpapalit eh. Every year, may makikita kami magaling. Every year, dapat, every time na napupunta ka ng court, napupunta ka ng gym, push mo talaga yung sarili mo na. Sarili mo. Oo, push mo talaga. Kasi, pag pumunta ka sa, makikita mo, di ba, sinasabi na, itong team na to, sobrang lakas na. Itong team na to, medyo kulang. Siyempre, di mo rin masasabi na, ba't kami ganito? Siyempre dapat talagang ipupush mo yung self mo na kailangang patunayan mo sa sarili mo, lalong-lalo na kung talagang dream mo talagang magpuntang PBA. Pero meron kang binanggit kanina, yung maagang nagigising. Ano connection ng maagang nagigising sa discipline? Sabi mo, Yung maaga nagigising. kaya sila nakukuha. Kayo, maaga nagigising. Bakit? Ano bang connection nun? Yung discipline ba sa paggising? Discipline ba sa training? Siguro sa akin kasi, mas magandang maaga ka magising kasi siyempre magagawa mo yung workout maaga, makakapag-rest ka. Ang importante, makakabalik ka. Kung gusto mo ulit mag-gym or gusto mo ulit mag-basketball, makakapagawa ka pa ng ibang extra. Hindi lang yung parang, gagawin ko itong ngayon mga 8 a.m. So, mamaya, pahinga ka na. Hanggang maghapon pa yun, wala na. So, pag ginawa mo siya ng maaga, mag-rest ka ng kalahating araw, makakapag-workout ka pa ng hapon. Ito, tanong ko talaga sa'yo. Kasi yung bisyo kasi, alam mo, inom ako ngayon. Inom ako, mag-yosi ako. Pagdating naman sa training, hindi naman ako makikita ni coach na uminom eh. Hindi naman niya alam uminom ako eh. Pero sabi mo kanina, ayaw mo yung mga bisyo na yon. Kasi ayaw mo talaga dahil nagbabasketball ka. Malalaman ba ni coach yun kahit na uminom ka? Mag-reflect ba yun sa ano mo? Siyempre. Ano mo? Minsan kasi, minsan nga, sinasabi nila, magpapawis ka daw. Kasi nakainom ka. Magpapawis ka para lumabas din agad yung Siguro yung mga ganong, hindi naman, huwag ka namang uminom na example. Gawin mo talagang bisyo siya. Kung may mga celebration, like mga family, or may gathering kayo, pwede mo namang gawin yun eh. Hindi naman sinabi na, huwag ka magbisyo, huwag talagang, kasi syempre. Pero ako siguro, ako tatanungin mo, kung yan talaga goal ko, di ako magbibisyo. Yun, kung Kasi yun talaga. may negative effect din talaga sa katawan yun eh. No? Kasi, yung basketball is maiksi lang eh. Maiksi lang. Mag-edad ka ng 40 or 45 patas, medyo pababa na yung hindi naman natin sinasabi sa mga may edad na, pero di ba? May edad na eh. Ilan yung team ngayon ng PBA? 12 lang kami. 12. Per team, ilan ang players?
ano lang, 15. 15? 15, oo. Eh, ilan daan libo yung gusto maging Sa PBA Philippines, player. Diba? Yun ang sasabi nila eh. Sobrang daming Pinoy. Oo. Wala. Napakaswerte nyo. Yung bilang lang kami. Oo, bilang na bilang din, ano. Kaya sobrang swerte din namin na dito kami sa Karangal, sa PBA. Kaya siyempre, matatakot ka na, baka mamaya malaman ni coach na, oy, uminom si Oo, yun, Benedict. oo. Kasama namin si Benedict, uminom. Tapos makita, laro ka, matamlay ka. Oo, di ba? walang gana. Parang merong ganyang import na pinauwi. Ano ba yun? Hindi na rin ako kami na. Parang binabalitaan ako ganyan pinauwi. Oo. So, yun nga, basta disiplinahin nyo lang sarili nyo, lalo-lalo na katawan nyo. Kasi, yun yung puhunan eh. Mm. Sabi ko kay Tito kanina, ako Tito parang ang inaano ko yung katawan ko eh. Kasi yun yung puhunan ko, ito yung tinatrabaho ko eh. Hindi ako tulad ng mga nasa kumpanya na utak, nakaupo, Oo. nasa office. Oo. Kami yung, yun ang nasabi ko sa wife ko na, ako, as a player, nauna lang yung pera. Pero hindi kami yung mag-60 na magre-retire, na meron pa. Oo. Hindi kami yun eh. Hindi kami yung pag nag-60 kami, may retire, may pera pa hanggang mag-80 kami or makaabot pa kami 90. Pero kami, nauna lang yung perang pumasok. Oo. Hindi lang kami, kaya nasa amin din yung kung paano gamitin. Kaya yung nga, katawan namin, alagaan namin. Talagang pagod na pagod ang katawan Oo, nyo. pagod na pagod. Pagod na pagod. Edad mo ng, sabi natin yun, 40 nga. Diba? Yun na, wala O na. iba nga, nagkakasakit na eh. Bata pa eh. Bata pa. Ang hirap din, pero talagang disiplinahin lang talaga sarili. Discipline talaga. Disiplin talaga. Pagka nasa laro, ako nakita mo yung mga nagaganunan ng mga babae. Ang gaganda oh. Eh, taken ka naman na eh. Nung hindi ka pa taken, anong experience mo dyan? Oh, yan. Siyempre, nung college kasi, siyempre, nag-enjoy ako ng mga ganon. Panood. Kasi sa school eh. Sa school talaga. Dami, di ba? Dami mong fans eh. Laking lalaki pa, gwapo pa. Daming tao, di ba? Siyempre lang. So, siguro yung mga nasa college pa ako. Siyempre, medyo nag-enjoy ka doon mga time na nakita ka na mga ganon. Pero siyempre, ngayon kasi nasa PBA na kasi ako, sakto din na nagkaroon ako ng white. So, talagang na-clear ko din na maayos na ako. Inano ko din sa sarili ko na maayos na. Good boy ka naman eh. Good boy naman ako. Kasi ayoko yung, naniniwala ako sa karma kasi. Good boy naman siya. Okay, payuhan mo na yung mga subscriber natin kasi marami ring mga kabataan ngayon. Noong araw, nung panahon mo, talagang gusto nila nag-aspire silang maging basketball player. Pero ngayon, ang gusto na lang nila, puro ka na naglalaro. Di ba? Tapos may sakit na pala sa puso. So ngayon, ikaw athlete ka, sabi mo kanina, tapos motorista ka, o ano may papayo mo sa kanila? Siguro, yung unang-unang papayo ko sa mga, lalo-lalo na sa mga batang, yung mga dating huwag kayong tumigil, parang huwag niyong i-stop yung, kung ano yung nakasanayan ng katawan nyo. Kasi minsan may isip mo yan, parang dati wala akong sakit eh. Diba? Minsan naiisip mo yan eh. Dati nakagalaw-galaw ako, medyo okay. Siyempre, before siguro, nung nahiligan mo yon yung bagay na yun, example, nagbabalibol ka, nagbabasketball ka, kung anong sports mo, siyempre nung time na yon nagagalaw mo yung katawan mo. Siyempre yung mga bata na nahilig sa gadget, siyempre kailangan din silang, alam mo yun, yung parang, mag-exercise din talaga. Minsan nga, ito ang ginagawa ko, di ako nag-cellphone, nandun yung phone ko kung may nag-text, pero yung social media, minsan in-out ko din siya. Minsan mga 3 days akong... Walang FB, wala lahat. Di ako nag-titip. Sabi mo, mahilig ka magluto, luto-luto. Mga pagkain, luto-luto. O sabi mo, bawal sa player yung mataba din, malaki. Siyempre, hindi ka makatakbo. Medyo diet din. So, siyempre, maintain ng katawan, diet lang. Pero yung katawan na yan, pambanggaan na yan sa ilalim. Ito, yung katawan na, hindi pa ba yan? Hindi pa. Laki na lang to, parang medyo kailangan kasi mabilis ka pa din. So kailangan pa rin. Pero kasi pag medyo lumaki yung movement. Para sino ba yun? Si Buelba ba yun? Ano? Si Abueva. Buelba. Si Kuya, malaki, si no? Calvin. Ay, Belga. Si Kuya Bo. Si Kuya Bo. Di po, laki talaga yun eh. Pero alam ko si Kuya talagang malaki talaga siya. Malaki talaga. Yung build talaga niya, ganun talaga. Pero si Abueva naman talagang... Ngayon talaga, kung gusto mo masahe. Gusto mo masahe, masahin. Mamasahin ka muna. So yun, mga kapatid, ito yung Montero niya. Tinatapos lang namin, ayun, dumating na yung filter. Ayan. Ayun, ginagawa. Ayan. Tingnan mo Tingnan niyo mga kapatid, tayo ka nga dito, Kuya Benedict. Tignan nyo ako, hindi na ako untog dito eh. Tignan mo siya. So ayan sa mga yung mga kaibigan kong talent manager diyan sa GMA7.
Oh, wala pa tong ano, wala pang talent manager. Ayun. Oh, pwede sa daigan ng lola ko, yung mga matatangkad talaga. Oh, ayan. Open pa, open. O sir, babay ka na sa mga subscribers ni Autorads. Bye-bye. Ano ka? Punta kayo dito sa Autoran sa may Upper Antipolo. Bistahin nyo itong magaling silang gumawa. Then, good quality din. Sana mabisita nyo. Bye! Kuya Benedict, 3 points! Bye-bye!